Yun, isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat, mga kalingap, mga kabisnes, mga kapapi. Panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo. At for today's video po ay gawan po natin ng reaction. Itong naging panayam nitong tatlong M's dito kay Jinky nung ito'y pumunta nga dito sa business house para mag-church sana sila nitong si Kuya Bong. Dahil di umano ay may usapan sila nitong si Kuya Bong na mag-church nga daw sila. At ang reaksyon na video natin ito mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi ay tatagusin nito hanggang dun sa sumama itong si Ate Jinky sa paghahanap dito kay Kuya Bong. At bigyan din natin ng counting opinion yung bali open forum ng buong ka-business family patungkol nga dito sa pag-alis ni Kuya Bong. Talakayin lahat natin yan, mga ka-business, mga kapapi, mga kalingap. Pero mag-umpisa muna tayo dito sa paglabas nitong sila Kuya Bong at Ate Jinky na kung saan nga ay nag-date sila at namasyal sa mall. Dito kasi mga kalingap, mga ka-business, marami ang nakapansin doon sa pag-I love you ni Ate Jinky dito kay Kuya Bong na hindi tinugunan ni Kuya Bong. Kumbaga, hindi nag-respond si Kuya Bong doon sa sinabi ni Ate Jinky na I love you. Na samantalang dati-dati ay pag nag-I love you itong si Ate Jinky ay kaagad na tumutugon itong si Kuya Bong. O kalimitan pa nga ay si Kuya Bong ang nauunang mag-I love you dito kay Ma'am Jinky. Pero sa pagkakataong ito ay yun nga, nag-I love you si Ate Jinky kay Kuya Bong pero hindi ito pinansin ni Kuya Bong. At si Ate Jinky na rin na may sabi na imposibleng hindi ito narinig ni Kuya Bong dahil malapit lang o magkalapit lang silang dalawa nung time na yon. Dito sa pangyayari ito, mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi, masasabi natin na maaaring talaga itong si Kuya Bong ay nag-o-observe dito kay Ma'am Jinky. Kasi nga, yun, hindi naman lingid sa ating kalamang lahat na itong si Ma'am Jinky nga ay umalis bago pa yung nakatakdang kasal nilang dalawa ni Kuya Bong. Kaya dito sa naging muli pag-alis ni Kuya Bong dito sa ka-business house ay samot-sari talaga yung naging konklusyon ng lahat. Hindi lang naman itong buong ka-business family, kundi ng lahat. At kasama dyan, yung mga mismong viewers ng ka-business o ng KBO. Lahat ay may konklusyon. At kalimitan ay nagsasabing may kinalaman itong si Ma'am Jinky sa muling pag-alis nitong si Kuya Bong. O may kinalaman yung muling pagbalik nitong si Ma'am Jinky dito sa KBH sa naging pag-alis nga ito ni Kuya Bong. At itong mga naging opinion na ito ng ating mga ka-business supporters at viewers ay hindi natin pwede silang sisihin dito, mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi. Kasi may nagawa si Ma'am Jinky na isang ika nga ay alam naman nating nakasakit. Hindi lang sa puso ni Kuya Bong, hindi lang sa mga damdamin nila Mrs. and Mr. Ka-business at ng buong ka-business family, kundi pati sa damdamin ng mga viewers na nagmamahal dito kay Kuya Bong. Kaya naman dito sa naging muling pag-alis nitong si Kuya Bong, ay talaga namang hindi napigilan ng mga viewers na ang isa sa sisihin sa pag-alis na ito ni Kuya Bong ay itong muling pagbalik nitong si Ma'am Jinky. At sabi nga ng mga ibang comments ay dapat hindi na lang daw bumalik dyan itong si Ma'am Jinky. At dahil nga daw sa pagbalik dyan ni Ma'am Jinky sa ka-business house ay yun yung naging dahilan ng muli na namang pag-alis nitong si Kuya Bong. At yun nga tulad ng sabi ko, mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi, lahat tayo ay may
conclusion. Dahil syempre hindi pa natin naririnig ang side ni Kuya Bong kung ano nga ba yung dahilan ng kanyang pag-alis dito sa Ka-Business House o sa muli niyang pag-alis dito sa Ka-Business House. At nung nag-open forum nga itong buong Ka-Business family ay nagkaroon din sila ng kanya-kanyang opinion doon. May nagsabi na maaaring ito si Ma'am Jinky talaga ang naging dahilan o yung pagbalik ni Ma'am Jinky ang naging dahilan sa muling pag-alis ni Kuya Bong. At may side din naman na hindi naniniwala na ang pagbalik ni Ma'am Jinky sa Ka-Business House ang naging dahilan ng pag-alis ni Kuya Bong. Kumbaga hati yung opinion ng isang grupo. At bumatay lang sila sa kung ano yung kanilang mga naobserbahan dito. At eto nga, dito sa isang upload na ito ni Ka-Business ay nakita natin na muling nandito sa Ka-Business House itong si Ate Jinky. At ang sabi nga niya dito ay kaya siya pumunta dito ay may usapan daw silang dalawa ni Kuya Bong na sila nga daw ay mag-church. Kaya dito, mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi, ay nagkaroon ako ng kaisipan na maaaring hindi nga itong si Ma'am Jinky ang dahilan ng pag-alis ni Kuya Bong dito. At may posibilidad na ang totoo ay yung isa sa iniisip ko na ang dahilan ng pag-alis dito ni Kuya Bong ay namiss lang talaga niya ang paggala at pag-inom ng alak. Isa kasi yan sa pumapasok sa isip ko. At sabi ko nga, pwede rin. Pwede rin na yun nga ika nga ay pag-aalinlangan niya dito kay Ate Jinky ang isa sa dahilan. Pero kung may usapan sila nitong si Ate Jinky na sila'y mag-church, ay bakit ka makikipag-usap kung ayaw mo na pala dito sa taong ito? At ang isa din sa pinagbatayan ko dito, mga kalingap, mga ka-business, ay yung habang nag-uusap sila ni Ate Jinky nung bagong dating pa lang si Ate Jinky dito sa Ka-Business House. Yung sinasabi ni Kuya Bong kay Ate Jinky na pwede ka bang bumalik? Kumbaga, ang ibig sabihin doon ni Kuya Bong ay kung pwede ba silang magkabalikan. Dahil ang pagkakaalam niya, nung umatras si Ate Jinky sa kasal, ay naputol na rin yung kanilang relasyon. Kaya nga, tinatanong niya doon si Ma'am Jinky kung pwede nga ba silang magkabalikan uli o maging magkarelasyon uli. At ang sabi ni Ma'am Jinky ay bakit sila magbabalikan? Ay hindi naman sila nagkahiwalay. At ang nangyari nga lang daw ay hindi natuloy yung kasal. Yun yung naging paliwanag nitong si Ma'am Jinky dito kay Kuya Bong. At dito mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi, ay hindi din naman natin may itanggi na nitong balik nitong si Ate Jinky ay nakitaan natin na naging masaya itong si Kuya Bong kahit papaano. Bagamat oo, marami ang naka-obserba na ika nga ay mas nadagdagan ang pag-aalinlangan nitong si Kuya Bong dito kay Ma'am Jinky. Pero andon yung katotohanan, mga ka-business, mga kapapi, mga kalingap. Na itong si Kuya Bong ay nagkaroon ng bagong sigla sa kanyang mukha. Aminin natin yan, mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi, na nakita natin yan kay Kuya Bong. Kaya nga lang, ay nandun talaga yung kanyang pag-alala. At ika nga ay yung 50-50 niya, nung panahong ika nga ay hindi pa niya atras yung kanilang kasal, ay nadagdagan. Nadagdagan yung kanyang pag-aalinlangan dito kay Ma'am Jinky. Kung ito nga ba si Ma'am Jinky ay nagpapakatotoo na sa kanya, o baka naman isang araw ay iiwan na naman siyang mag-isa. Alam ko na yun yung nasa isip ni Kuya Bong kasi batay sa naobserbahan ng mga kapatid niyang kagwang, yan yung lumalabas. Nagkaroon talaga ng pag-aalinlangan sa isip ni Kuya Bong kung nagpapakatotoo na
itong si Ma'am Jinky. At alam natin na itong si Kuya Bong ay nakahanda yan. Nakahanda na kung sakali mang hindi totoo ang ipinapakitang ito ni Ma'am Jinky. Kumbaga, inihahanda niya yung kanyang sarili para hindi siya lubusang masaktan. At sabi ko nga, maaaring yun yung dahilan kung bakit hindi siya sumagot ng I love you too kay Ma'am Jinky. Kasi ayaw niyang madala. Ayaw niyang umasa na naman. Yun yung nakikita kong dahilan kung bakit hindi niya sinagot ang I love you ni Ate Jinky. Kaya nga lang, nung dahil sa pangyayaring yan, ay yun, nagkaroon tuloy ng ika nga ay agam-agam yung mga viewers. Nang yun nga, nang umalis ito si Kuya Bong, ay isa yan doon sa tiningnan nila na maaaring ito nga si Ma'am Jinky ang dahilan ng pag-alis nito si Kuya Bong dito sa ka-business house. Alam niyo mga kalingap, mga ka-business, dito sa mga pangyayaring ito, sabi ko nga parang umikot lang eh. Umikot lang yung mga pangyayari. 'Di ba nung una? Nung si Ate Jinky ay pumunta dito sa ka-business house at dito nag-New Year para makasama si Kuya Bong. Ay umalis ito si Kuya Bong. Umalis siya at iniwan niya si Ma'am Jinky diyan sa ka-business house. At noong time naman yun, ay may alibay siya. At ang alibay niya nga dito ay yung natakot siya o napahiya siya dito kaila Mr. and Mrs. Ka-Business. At inisip niya na baka makagalitan siya nila Mr. and Mrs. Ka-Business nang dahil doon sa pagbibiro niya doon kay Budang. At ang isa sa alibay niya dito ay na-miss niya yung kanyang mga magulang. At inunawa natin dyan si Kuya Bong, mga ka-business, mga kapapi. Inunawa natin dyan si Kuya Bong. Dahil kung tutuusin, valid naman yung reason niya. Kumbaga, ika nga ay dahil nga doon sa alam natin kung ano yung takbo ng isip ni Kuya Bong, inunawa natin siya doon. Bagamat alam nating mali yun. Mali yung ginawa niyang pag-alis dito sa ka-business house habang nandito si Ma'am Jinky. Diba? Tapos itong si Ma'am Jinky, sumama din yan dito kay Kuya Boknoy ba o Borno sa paghahanap dito kay Kuya Bong nung panahong yun. Sumama yan si Ma'am Jinky. Dahil ipinapakita niya na mahal niya itong si Kuya Bong. Tapos after noon, nung makabalik na ito si Kuya Bong, nung nakita niya nila ka-business, napabalik siya dito sa ka-business house, at yun, naiplano ay yung kanilang kasal, ay ito naman si Ate Jinky ang nagpasaway at iniatras nga yung kanilang nakatakdang kasal. Nang dahil sa di umano'y problema niya sa pamilya niya o sa atin niya at doon sa kanyang amo. Kaya naman ika nga ay yung simpatya sa kanya dati ng mga tao dahil doon sa ginawa sa kanya ni Kuya Bong na pang-iiwan sa ere ay napalta ng inis. Marami ang taong nainis sa kanya dahil doon sa pag-atras niyang yun sa kasal nilang dalawa ni Kuya Bong. At parang nabaliwala lahat ang ipinangako niya dito kay Kuya Bong sa harap ng camera. Na kaya niya ipaglaban si Kuya Bong kahit kanino. Kumbaga lahat yun ay nabaliwala. Tapos eto. Muling bumalik si Ma'am Jinky at gustong bumalik kay Kuya Bong. Gusto niyang ituloy yung relasyon nila ni Kuya Bong dahil di umano ay mahal pa rin niya itong si Kuya Bong. Kaya marami ngayon ang hindi naniniwala sa kanya. Marami ang nagdududa sa kanyang katapatan. Hanggang sa ito nga, umalis itong si Kuya Bong na naman dito sa ka-business house. At ang nasisisi ngayon ay itong si Ma'am Jinky. Nasabi ko nga ay hindi naman natin na pwedeng sisihin yung mga viewers na nagko-comment na negatibo laban dito kay Ma'am Jinky.
Sa bagay, maging si Ma'am Jinky ay inuunawa niya yung mga comment na yun ng mga viewers laban sa kanya. Dahil aminado siya na siya ay mayroong nagawang pagkakamali. Di ba? At ito, kaya sabi ko nga parang naulit lang. Nitong nakaraan lang, ay muling sumama itong si Ma'am Jinky sa paghahanap dito kay Kuya Bong. Di ba? Kaya sabi ko, parang umikot lang yung pangyayari. Bumalik na naman tayo sa ganito eh. Di ba? Kaya lang, bagamat ginawa ito ni Ma'am Jinky, ang sumama siya sa paghahanap dito kay Kuya Bong, ay hindi pa rin nawala ang doubt sa kanya ng mga viewers. Marami pa rin na nagsasabing wala, peke lang yan. May hidden agenda yan si Ma'am Jinky dyan sa ka-business house. At eto pa, may mga conclusion pa yung iba na baka itong si Ma'am Jinky ay pakawala ng ex nitong si Kuya Bong para magmanman dito kay Laka Business. May mga ganyan pang mga komento. Pero syempre, bagamat halos sabihin itong ex ni Kuya Bong na meron nga silang pakawala na spy dito sa ka-business house, ay hindi natin basta-basta pinapaniwalaan yun. At hindi din natin basta-basta pinagdududahan itong si Ma'am Jinky na baka ito yung gustong itanim o gawing spy nitong ex ni Kuya Bong dyan sa ka-business house. Pero sabi ko nga, kung totoo magpapa-spy ka sa isang lugar o sa isang tao, ay hindi mo yung bibigyan ng clue na, oy, pinapa-spyan kita. At halos ibigay mo pa yung clue kung sino yung iyong spy. Walang ganyan. Kasi kung totoo may spy ka dyan, once na sinabi mo yan, once na nagbigay ka ng clue doon sa taong pinai-spyan mo, ay mag-aalerto na yan. Eh, paano ka pa makakakuha ng impormasyon? O paano pa makakakuha o makakakalap ng impormasyon yung spy mo kung ina-alerto mo na yung taong pinapa-spyan mo? Diba? Kahit sabihin hindi niya matukoy kung sino yung spy mo dyan, ay mag-iingat na yan. Mag-iingat na yan sa mga impormasyon na dapat mo makukuha. Ay, nagpa-spy ka pa. Yung ibubuking mo din lang sa kanila na pinapa-spyan mo sila. Diba? Kaya dyan sa sinasabing baka si Ate Jinky siya yung maging spy nitong ex ni Kuya Bong, hindi ko po nakikita yung ganong ika nga ay posibilidad. Pero syempre, hindi naman tayo nagsasara ng posibilidad. Pero para sa akin, kung may porsyento man na maging spy itong si Ate Jinky, ay baka nasa negative 1% yung posibilidad na maging spy siya nitong ex ni Kuya Bong. Pero at least may posibilidad pa rin, ano? Di ba? May posibilidad pa rin, kaya lang negative 1 nga lang. Ika ngay ang layo, napakalabo. Pero yun, ika ngay mas maigi pa rin ang hindi kampante. Di ba? Bagamat nakikita natin na malayong maging spy siya ng ex ni Kuya Bong para dito sa pagmamanman dito sa ka-business house, ay andun pa rin yung dapat hindi nagpapakakampante itong sila ka-business. Kasi mahirap ng maisahan. Kahit pa sabihin hindi siya spy nitong si ex, ay paano nga? Kung may hidden agenda dyan si Ma'am Jinky, na hindi naman natin sinasabing meron nga, kundi nandun yung ating kaisipan na papaano. Kaya dapat maging maingat din itong sila ka-business sa mga kilos nila, sa mga galaw nila, at dapat maging mapag-obserba sila dito kay Ma'am Jinky. Kung ano nga ba ang totoong pakay nito. Kung ito nga ba ang pakay niya ay malinis para dito kay Kuya Bong, o talagang gusto lang niyang magpasikat, o may iba pa siyang hangarin sa muling pagdikit niya at paglapit dito sa family ka-business. Kumbaga dapat hindi iniaalis nila ka-business yung ganong kaisipan, yung ganong posibilidad. Diba? At alam ko naman na itong si ka-business mapagmatsyag yan. Alam ko naman yon. At yan yung pagkakakilala ko
dito kay Ka-Business. At ito na nga, mga kalingap, mga Ka-Business. Kahapon lang, may napanood akong vlog nitong si Ka-Business na kung saan ay mga kagwang ang nag-vlog na doon nga ay nakita na nila itong si Kuya Bong. At dito ay nagsabi na si Kuya Bong kung ano nga ba yung dahilan niya kung bakit siya umalis dyan sa Ka-Business House. At batay kay Kuya Bong ay wala nang kinalaman dito si Ma'am Jingy. At tama yung pangalawa kong konklusyon na ika nga ay na-miss lang niya yung paggala at pag-inom ng gin bulag. O, diba? Yun lang yun. Yun yung sinasabi dito ni Kuya Bong. At si Kuya Bong, pag nagsabi yan ng dahilan, yun yun. Yun yung dahilan niya. Wala yung ibang dahilan. Kumbaga si Kuya Bong kasi, siya yung tipo ng tao na hirap magsinungaling. At kung ano yung totoo, yun yung kanyang nasasabi. At wala siyang pakialam kung siya'y i-bash dahil doon sa kanyang ginawa. Walang pakialam yan si Kuya Bong. Kaya hindi yan marunong maglubid ng salita para pagandahin o para i-absuelto yung kanyang sarili. Kaya dito, mga kalingap, mga Ka-Business, mga kapapi, ay malinaw lang na ang dahilan ni Kuya Bong ay yun, nabitin. Nabitin sa gala at na-miss si Gin Bulag. Di ba? At yung patungkol dyan siguro, pag-usapan natin pag nag-live ako. Hindi ko sure kasi kung magla-live ako. Pero malamang sa malamang mag-live ako eh. At yun, paano po mga kalingap, mga Ka-Business, mga kapapi, hanggang dito na lang po itong aking reaction video. At yun, maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta sa aking mga ina-upload na mga reaction video. Maraming salamat po. At syempre, lagi po nating tandaan na patuloy lang po nating suportahan Ka-Business Official, Papa Dins TV, Ka-Business Family, isama na rin po natin dyan ang lahat ng mga kagwang ni Ka-Business at syempre kaming lahat ng mga reactor ng Ka-Business. Andyan si Taong Gala, Kalingap Turak, Ma'am Flores Channel, Analisa Reality Vlog, Alminda Mix Vlog. Yan, suportahan po natin yan. At syempre mga kalingap, mga Ka-Business, mga kapapi, suportahan din po natin ang ama ng kalingap na si Kuya Bal Santos Matubang, ganun din si Kalingap Rab, Ate Edna Vlog, at Ma'am Jack Tapia Matubang. Yan, lagi po din natin silang suportahan. At syempre, ganun din ang lahat ng Kalingap partners at lahat ng Kalingap reactors. Yan, suportahan po natin yan. At yan, makisuportahan din po mga Kalingap, mga Ka-Business. Pinaglalambing ko na po. Sila It's Me Bebang Official, Kawaki TV Official, Erlinda Official Vlog, Blessful Balance, Pretty Mine 143, LBOFW Abu Dhabi, Nana Channel TV, Dindin Mix Vlog, Nora Mix Vlog, Jewel Channel, at Best Friend Italy. Makisama na po yan sa mga susuportahan natin, mga kalingap, mga Ka-Business. At yun, paano po, muli po ay maraming salamat po sa inyong lahat. At God bless us all, and I love you all. Bye-bye.